Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2451 hanggang 2460. Tumanggaw si Severin ng mahina habang papasok si Francis sa porma sayon. Nanatili ang kanyang tingin sa mga nawawalang figure ng mga kababalaghan bago niya ibinaling ang kanyang atensyon sa ibang lugar. Ang porma sayon sa unahan ay nagpapahintulot lamang sa mga mas mataas sa level 6 Paragon na makapasok. Sino mang mas mababa sa level na iyon ay haad lang makapasok. Sa kabila ng kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban ni Severin, naiintindihan niya ang mabigat na hamon. Iyon ang naghihintay sa kanya. Ang kompetisyon sa pagitan ng isang dosenang level 7 Paragon ay walang alinlangang magiging isang labanan ng mga Titan, at ang sino mang cultivator na kulang sa lakas ay maaaring maharap sa kamatayan kapag pumasok sila. Nang magpasyang huwag pumasok, lumingon si Severin at nakita ang isang maliit na palasyo na nakalutang sa kawalan ilang milya ang layo. Agad siyang nagdesisyon na tumungo rito. Dahil ang kompetisyon para sa asensya ng True Immortal ay inaasahang tatagal ng mahigit kalahating buwan, nadama ni Severin na sayang lang ang oras kung panonood lang ng labanan. Mas makabubuting magtuon sa pagmaster ng Supreme One na Scripture hanggang sa maging beginner proficiency. Gamit ang sagradong tekstong ito na minana mula sa Old Waco, naniniwala si Severin na magkakaroon pa rin ng pag-asa para sa kanyang mga hangarin sa langit. Dahil taglay din niya ang Chaotic Constitution, ang pagpapares nito sa banal na kasulatan na ibinigay sa kanya ng Old Waco ay magbibigay daan sa pundasyon ni Severin na malampasan ang maraming tagapagmana ng Paragon at mga banal na tagapagmana. Dahil matatag na naitakda ang kanyang gagawin, umalis si Severin. Ang mga nakasaksi sa kanyang pag-alis ay nagsimulang kutsain siya. Hahaha. Hindi ko inakalang makikita kung aalis si Severin na nakabuntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Mas pinalalaki niya ang sarili niya kung sa tingin niya ay kaya niyang makipagkompetensya para sa asensya ng True Immortal. Dahil sa 19 na kababalaghan na walang dod ang pinakamagaling, mapapahamak lang siya kung papasok siya roon. Nakakahiya talaga. Galing siya sa mas maliit na sekta, umabot sa level 4 Paragon sa edad niyang iyon, at sapat ang lakas para kalabanan ang level 6 Paragon. Sigurado akong magiging tagapagmana siya ng Paragon kung nasa isa siya sa mga sagradong lupang iyon. Naku po. Isa lamang siyang mapagpanggap na umaasa sa kanyang espiritual na kayamanan at mapalad na napatay niya sina Jerry at Damian. Hindi mo siya maihahambing sa mga tunay na kababalaghan. Sa tingin ko, magtatagumpay si Gresham. Mayroon siyang banal na konstitusyon. Pabor ako kay Raven. Taga Jade Pond Sacred Land siya, at taglay niya ang Immortal Moon Constitution. Pinag-uusapan ng mga nagsasanay kung sino sa tingin nila ang makakakuha ng asensya ng True Immortal. Samantala, sa wakas ay narating ni Severin ang maliit na palasyo, na agad niyang pinasok. Pagpasok sa loob, agad siyang nagtayo ng isang depensibong porma sayon bago sumisid sa Supreme One na Scripture. Gamit ang jade slip na nakalagay sa kanyang noo, hinigop niya ang mga banal na kasulatan at naramdaman ang pagdagsa ng kaliwanagan habang dumadaloy ang mga turo sa kanyang isipan. Ang Supreme One na Scripture ay binubuo ng 10 kabanata, bawat isa ay iniayon sa iba't ibang yugto ng pagkamit mula sa pagiging isang Grandmaster hanggang sa pagiging isang Immortal. Mabuti na lang at nabasa na ni Severin ang unang kabanata bago pa man siya dumating sa Blue Realm, na inabot ng halos isang araw upang mapabilis ang kabanata ng Supreme Saint. Habang iniintindi ang banal na kasulatan hanggang sa kahusayan sa antas ng nagsisimula, naramdaman ni Severin ang patuloy na paglakas ng kanyang espiritual na enerhiya. Ang dating magulong gininto ang karagatan sa loob ng kanyang energy core ay umatras ng kalahati ng laki nito. Sa kabila ng pagliit ng laki, ang kalidad ng kanyang espiritual na enerhiya ay tumaas ng malaki. Nakikilala ni Severin ang kadalisayan ng bawat hibla ng kanyang espiritual na enerhiya. Bukod sa mas matibay na pundasyon na mayroon siya bilang resulta ng kanyang nakaraang nakamit, napansin din niya ang isang kapansin-pansing pagbuti sa kanyang banal na pandama. Karaniwan, ang banal na pandama ng isang level 4 Paragon ay hindi maaaring umabot ng higit sa 400 milya, ngunit ang pag-unawa sa Supreme One na Scripture ay nagbigay daan kay Severin na maramdaman ang kanyang persepsyon na lumalawak ng lampas sa limitasyong iyon na halos 500 milya. Bukod pa rito,
Naobserbahan niya ang kanyang pisikal na katawan na lalong lumalakas. Ang kanyang enerhiya ay sumulong na parang sa isang lobo, ang kanyang balat ay naging kasing taybay ng isang espiritual na kayamanan, at ang kanyang dugo ay pumuputok na may lagkit ng mercury. Bawat isa sa kanyang mga galaw ay pumuputok na may potensyal na magpakawalan ng napakalaking kapangyarihan. Habang namamangha si Severin sa mga pagbabagong iyon, bulalas niya. Wala akong aasahan na kulang pa mula sa isang banal na kasulatan. Kahit ang kabanata ng Supreme Saint ay sapat na para magdulot ng ganitong kalaking pagbabago. Kung matuturuan ko ang kabanata ng Paragon, may posibilidad na makarating ako sa level 5 Paragon. Pinigilan ni Severin ang kanyang tuwa at inalis ang mga kaisipang iyon upang makapagtuon siya sa pagsasanay ng may matibay na determinasyon. Lumipas ang mga oras at naging araw, at ang walang humpay na pag-agos ng dugo at enerhiya ay lumitaw sa loob ni Severin. Tulad ng isang puwersang makalangit, ang kanyang kapangyarihan ay tila kayang punatin ang mismong tela ng espasyo at oras sa isang simpleng pagkumpas lamang ng kamay. Sa wakas, iminulat niya ang kanyang mga mata. Natapos ko na ang kabanata ng Supreme Saint. Ngayon na ang oras para pumasok sa kabanata ng Paragon. Sa kabila ng kanyang dating karanasan sa Supreme Oneness Scripture, ang pagiging dalubhasa sa bawat kabanata ay nangangailangan ng maraming araw ng mahirap na pagsisikap. Ipinakita sa kanya ng mga naunang kabanata kung gaano talaga kalalim ang banal na kasulatan. Nanatiling nakatutok si Severin sa labas ng mundo sa buong panahon ng kanyang pag-unawa sa mga banal na kasulatan. Ang mga alingawngaw ng malalayong labanan ay umalingawngaw sa kanyang kamalayan at nagkaroon ng kaunting epekto sa kanyang pag-aaral. Naiisip ko pa nga ang kaguluhan na lumamon sa Starry Ancient Palace. Hindi nawalan ng pag-asa, nagpatuloy si Severin habang itinatapon ang mga kaisipang iyon upang magtuon sa kanyang pagsasanay. Pagkalipas ng ilang araw, tila may isang pag-click na umalingawngaw sa kanyang isipan. Isang pag-agos ng kapangyarihan ang sumunod, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Doon niya iminulat ang kanyang mga mata. Nakabisado ko na ang kabanata ng Paragon. Gayunpaman, panandalian lamang ang kanyang tuwa nang bumaha sa kanyang isipan ang mga bagong revelasyon. Nag-iwan ang Old Wako ng isang nakatagong mensahe sa loob ng banal na kasulatan, at natulala si Severin sa revelasyon. Ang mga tatanggap ng banal na kasulatan ay pagpapalain ng tunay na diwa ng isang celestial. Labis ang pasasalamat at hindi makapaniwala, bulong ni Severin. Hindi ko inaasahan na bibigyan mo ako ng ganito kalaking sorpresa. Nakaisip na ng pagka na ang Old Wako ilang siglo na ang nakalilipas ng hindi lang isa, kundi 2 patak ng True Immorte Essence ang nakuha niya. Itinago niya ang isa pa sa loob ng banal na kasulatan, tinitiyak na tanging ang mga nagsanay lamang nito ang makaka-access sa banal na pabor nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Severin na hindi niya kailangang magpumiglas ng husto para sa kakanyahan ng True Immortal, dahil ang mga kababalaghan na naglalaban-laban hanggang kamatayan ay maaaring hindi man lang magkaroon ng pagkakataong makuha ang mahalagang kayamanan. Habang pinagmamasdan ni Severin ang mga kumikinang na gininto ang karakter sa kanyang isipan, namula ang kanyang buong mukha dahil sa walang kapantay na pananabik. Sa simula ay sumuko na siya sa pagtalikod sa asensya ng tunay na immortal dahil sa matinding kompetisyon sa mga kababalaghan mula sa iba't ibang panig. Total, wala pang 20 katao ang nag-aagawan para dito. Si Severin ay halos isang level 4 Paragon, at alam niyang kulang ang kanyang lakas sa mga level 7 Paragon. Dahil napagpasyahan niyang huwag sayangin ang kanyang oras doon, mabilis niyang itinoon ang kanyang pansin sa Supreme Oneness Scripture. Hindi niya inaasahan na may isa pang pagkakataon na darating. Ang mensaheng ipinasa sa kabanata ng Paragon ng Supreme Oneness Scripture na inihatid ng Old Wako ay naglalarawan kung paano ang mga paghihigpit na ipinataw sa asensya ng True Immortal sa loob ng sinaunang palasyo. Upang makuha ito, dapat mong matutunan ang banal na kasulatan hanggang sa pasukan ng Paragon. Huminga ng malalim upang pakalmayan ang kanyang mabilis na tibok ng puso, bulong ni Severin sa kanyang sarili. Ngayon alam ko na kung bakit naglakas loob na bumalik ang Old Wako sa Starry Sky Battle Space matapos maging isang immortal. Ito ay upang magukit ng landas para kay Severin. Taglay ang panibagong determinasyon, lubusang ibinaon ni Severin ang kanyang sarili sa banal na kasulatan.
Habang sinisiyasat niya ang kabanata ng Paragon, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng kanyang energy core ay umalangaw-ngaw, binabaha ang kanyang pagkatao ng walang hanggang kapangyarihan. Ang mga enerhiya ay nagsama-sama sa loob niya, pinalapot ang kanyang dugo at pinahuhusay ang kanyang aura. Habang nagmumuni-muni si Severin nang nakakrus ang mga paa, naramdaman niya ang mundo na sumasayaw sa paligid niya habang may isang uri ng puwersang celestial na nabubuo. Sa bawat sandali na lumilipas, lumalago ang kahusayan ni Severin sa kabanata. Naroon din ang isang nasasalat na paglakas. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Kung haharapin ko si Drake ngayon, sigurado akong kaya ko siyang palitan ng ilang suntok nang hindi man lang umaasa sa Sky Soil Zenith o sa Royal Paragon Protective Charm." Mas lalong sumikat ang kanyang tuwa nang maabot niya ang kahusayan sa pagiging beginner at maramdaman ang malalayong alon ng asensya ng True Immortal, na parang nakatali sa kanya ng isang hindi nakikitang sinulid. Samantala, sa loob ng sinaunang palasyo ilang daang milya ang layo, ang resulta ng isang mabangis na labanan ay nag-iwan kina Gresham, Alfie, at Raven na naghahabol ng hininga. Sa malapit, ang mga taong tulad ni Francis at Drake ay nakatayong mapatla, sugatan, at pagod sa espiritual na enerhiya. Ang ilan ay nagdurugo mula sa kanilang mga bibig at nagtamo ng malubhang pinsala, kaya hindi nila maipagpatuloy ang laban para sa asensya ng True Immortal. Pagkatapos ng ilang araw ng nakakapagod na labanan, si Gresham ang lumabas bilang tagumpay, habang ang iba ay masyadong sugatan para makipaglaban pa sa kanya. Ang pagkakataong maging isang immortal ay nasa malapit na, at kumuha si Gresham ng 2 tableta mula sa kanyang spatial ring upang kainin ang mga ito at bawiin ang kanyang humihinang lakas. Humarap siya sa mga bagbog na sina Alfie at Raven bago nagpahayag. "Maaari na kayong umatras. Akin ang True Immortal Essence." Gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay, tinawag ni Gresham ang isang maitim na pulang sibat na kasabay ng kidlat. Ang aura ng napakalakas na kapangyarihan na lumalabas mula rito ay nagpang-inig sa mga nakapaligid sa kanya. Ang mga mahihinang individual sa paligid niya ay agad na nababalot ng balahibo nang harapin ang aura ng sibat. Nahirapan man lang silang huminga, dahil pakiramdam nila ay naging mahirap na ang paghinga pa lamang. Tila tumigil ang kanilang espiritual na enerhiya sa loob nila, na humahadlang sa paggalaw at nagiging sanhi ng pangangilig ng kanilang anit. Tila may ginaw na tumatagos sa kalangitan. Iyan ang banal na pananggalang na sandata ng Primordial Sacred Land. Nakakainis. Tuso talaga si Gresham. Wala ni isa sa amin ang umaasang maglalabas siya ng banal na sandatang pangproteksyon. Hindi ba't nagkasundo tayo na umasa lamang sa sarili nating mga kakayahan sa labanan? Bakit siya gumagamit ng mga panlabas na pantulong? Nagalit ang mga natalong kalaban nang makitang iwinagayway ni Gresham ang maitim na pulang sibat. Marami sa kanila ang nagmura nang mapagtanto nila ang pambihirang katangian ng sibat. Ang Devastation Spear ng Primordial Sacred Land ay isang napakahalagang pananggalang na banal na sandata. Kahit ang mga napili sa mga tagapagmana ng mga banal na lupain ay magkakaroon ng 1 o 2 dekalidad na espiritual na kayamanan. Kung higit pa rito ay magiging labis na, hindi pa kasama ang pagiging mahirap. Ang mga elite quality na espiritual na kayamanan ay hindi maikakailang makapangyarihan kahit para sa mga cultivator sa antas ng mga Royal Paragon. Bihira ang mga ganitong armas sa Blue Realm, dahil kadalasan ay itinatago ang mga ito sa mga pangunahing sagradong lupain para magamit sa mga kakilakilabot na sitwasyon. Upang magamit ang mga banal na sandata, dapat ay isang Supreme Paragon na namumuno sa isang sekta, dahil sila ay nakikipag-ugnayan sa mismong pinagmulan ng langit at lupa at hamukay ng sarili nilang landas. Ganoon ang mga kinakailangan para mailabas nila ang tunay na kapangyarihan ng isang banal na pananggalang na sandata. Ang mga kinakailangang iyon ay malawakang tinatanggap sa loob ng Blue Realm. Ang mga banal na tagapagmana o mga tagapagmana ng mga Paragon na ang tagumpay ay para lamang sa mga Royal Paragon ay maaari lamang gumamit ng mga elite quality na espiritual na kayamanan. Gayunpaman, ang sandatang iwinawagayway ni Gresham ay isang banal na pananggalang na sandata na pagmamay-ari ng Primordial Sacred Land. Ang lakas lamang ng sandatang iyon ay sapat na upang magbigay ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa mga kakaakyat pa lamang sa Royal Paragon.
Ang mga level 7 Paragon na tulad nila ay hindi kailanman makakalaban sila. Hindi pinansin ni Gresham ang tahimik na pagsaway mula sa mga nakapaligid sa kanya at sa halip ay nagtuon ng pansin kina Raven at Alfie. Malaki ang ipinuhunan ng Primordial Sacred Land sa kanya upang makuha ang pagkakataong umakyat sa immortalidad, at ang talakayan tungkol sa pagpapahintulot sa kanya na gumamit ng mga banal na pananggalang na sandata ay nagdulot ng mainit na debate sa mga elder at leader ng sect. Total, ang pagkawala ng isang napakahalagang kayamanan sa Starry Sky Battlespace ay mag-iiwan sa Primordial Sacred Land sa isang mahinang posisyon. Kung walang mga banal na pananggalang na sandata, kahit ang isang perpektong antas ng level 9 Supreme Paragon na nasa bingit ng Celestial Ascension ay matatagpuan ang kanyang sarili at ang kanyang sekta sa awan ng maraming iba pang puwersa. Ganoon kalakas ang kapangyarihang hawak ng mga banal na pananggalang na sandata. Plano ni Alfie na ipagpatuloy ang pakikipagkompetensya para sa asensya ng True Immortal, ngunit ang pagkakita sa sandata ni Gresham ay nagdulot ng maputlang ekspresyon na agad na napalitan ng mapanglo na kunot-noo. Sige na nga. Nakakahiya naman. Hindi ko inakalang papayagan ka ng sekta mo na kunin ang kanilang banal na pananggalang na sandata. Nagduri siya ng may sama ng loob. Alam ni Alfie na wala siyang pagkakataon laban kay Gresham kahit pa magsanib puwersa sila ni Raven. Ang banal na pananggalang na sandata ay sadyang napakalakas. Bilang resulta, labag sa loob niyang tinanggap ang pagkatalo. Nagngingit-ngit si Raven sa galit sa tabi niya, habang tumataas at bumababa ang dibdib niya sa bawat paghinga. Sino ang mag-aakala na ang Primordial Sacred Land ay magiging ganito kababa para masiguro ang daan patungo sa pagiging isang immortal? Panunuya niya, ang kanyang mga titig ay puno ng paghamak. Pagkataas-taas pa lang ni Gresham ng Devastation Spear, nag-alab na sa galit si Raven dahil alam niyang halos wala na ang kanyang tsansa na manalo. Matapos maobserbahan ang nag-aatubiling ekspresyon ni na Alfie at Raven, walang ekspresyong sinabi ni Gresham. Mabuti naman at hindi mo na masyadong aabalahin ang sarili mo dito. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad papasok sa sinaunang palasyo. Si Gresham at ang Primordial Sacred Land ay gumawa ng masusing paghahanda upang makuha ang asensya ng True Immortal at masiguro ang pagkakataon sa Starry Ancient Palace. Sa paggawa nito, ginamit ni Gresham ang pinakamahalagang banal na pananggalang na sandata ng sagradong lupain. Ang tagumpay ay isang pinakahihintay niyang sandali. Habang papalapit siya sa pagbagsak ng asensya ng True Immortal na nakabitin sa kawalan, naramdaman niya ang makapangyarihang aura nito at ang banayad na pagbabago sa mga banal na kasulatan ng pilosopiya. Ang kanyang mukha ay namumula sa pananabik, at dahan-dahan siyang humakbang papasok sa palasyo habang napapalibutan ng matinding kapangyarihan ng mga patakaran ng kawalan. Hahaha. Sisiguraduhin ko ang pagkakataong maging isang immortal. Matagumpay niyang ipinahayag. Nanginginig sa tuwa ang mga kamay ni Gresham habang nakatayo siya sa harap ng asensya ng tunay na immortal at itinutulak ang malawak na espiritual na enerhiya ng langit at lupa patungo sa asensya. Gayunpaman, malapit na niyang makuha ang patak ng asensya ng tunay na immortal nang mawala ang kanyang ngiti. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na alisin ang patak ng asensya, hindi niya ito nagawa. Sa sandaling ang kanyang umaagos na espiritual na enerhiya ay dumampi dito, mabilis siyang naitaboy ng napakalaking kapangyarihan ng mga patakaran. Anong nangyayari? Nanlaki ang mga mata ni Gresham sa pagkamangha at pagkalito. Hindi ba ako gumagamit ng tamang pamamaraan para kontrolin ang aking espiritual na enerhiya? Nanginig siya ng husto at pinakawalan ang kanyang perpektong antas na level 7 Paragon Aura na bumahas sa nakapalibot na kawalan ng dumadagandong na espiritual na enerhiya. Laking gulat niya nang ang patak ng asensya ng True Immortal ay nanatiling hindi natitinag, na parang hindi natitinag ng kanyang mga pagsisikap. Nagsimulang gumapang ang pagkadismaya. Ano ba ang nangyayari sa mundo? Kung hindi niya makuha ang asensya ng True Immortal, wala siyang magiging kalaban-laban kapag napagtanto ni na Alfie, Raven, at iba pa sa likuran niya ang nangyari. Ang mga nasugatang kababalaghan sa malapit ay nanood ng may sabik na mga mata, handang samantalahin ang anumang posibleng pagkakataon. Bago pa man masagot ni Gresham ang kanyang mga pagdududa, ang patak ng asensya ng True Immortal ay sa wakas ay nagsimulang gumalaw. Kasabay ng bahagyang pagyanig,
Naging sanhi ito ng pagguho ng nakapalibot na kawalan, na nagdulot ng pagkawasak ng sinaunang palasyo. Galit na nanood sina Raven at ang iba pa mula sa labas ng palasyo. Ang pagkakita kay Gresham na nasa bingit ng pag-akyat sa langit ay lalo lamang nagpulala ng kanilang sama ng loob. Kung hindi siya umasa sa kanyang banal na sandatang pangproteksyon, nadama nina Alfie at Raven na maaaring mayroon silang pagkakataon. Kalokohan. Muling isinumpa ni Raven ang sarili. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang patak ng asensya ni True Immortal sa harap ni Gresham ay sumiklab at naging isang makinang na liwanag at tumilapon paitaas, na parang tumutugon sa isang hindi nakikitang tawag. Nababalot ng isang di nakikitang puwersa, ang asensya ay naglaho sa kawalan sa harap ng mga mata ni Gresham. Si Gresham, sa paniniwalang nakuha na niya ang asensya ng True Immortal, ay napaatras sa gulat at umungol sa kawalan ng paniniwala. Hindi. Inabot niya ang kamay para subukang saluhin ang asensya bago pa ito makaalis sa kanyang kinaroroonan, ngunit ang pagbuhos ng makapangyarihang mga patakaran sa loob nito ay nagbigay daan upang madali itong makaiwas sa kanya, na nagpatambo sa kanya pabaliktad. Nang bumangon si Gresham, ang asensya ay naglaho na nang hindi niya maabot. Kalokohan. Kalokohan. Sino ba yan? Sino ang Sam-Iron ng lahat para sa akin? Umungol si Gresham, dala ng kanyang matinding galit na nagmumukha siyang isang nagngangalit na leon. Hindi niya matanggap na ang pinakahihintay niyang pagkakataon na maging isang immortal ay nakaligtaan niya. Ang hindi niya makuhang asensya ng True Immortal ay sapat na kasamaan. Ang mas malala pa, nawala na ito sa kawalan. Samantala, napagtanto nina Alfie, Raven, at ng iba pa na may mali. Habang nasaksihan nila ang galit na pagsabog ni Gresham matapos mawala ang asensya, ang dalawa ay humagalpak sa matagumpay na pagtawa. Hahaha. Mukhang nawalan na ng pagkakataon si Gresham na umakyat sa langit. Hanggat ang asensya ng True Immortal ay hindi pa kayang abutin ni Gresham, may pag-asa pa rin silang maangkin ito. Hindi mapigilan ni Alfie ang kanyang tuwa, at maging ang iba pang mga kababalaghan na nagpapagaling mula sa kanilang mga pinsala ay nagsimulang pansinin siya. Anong nangyayari? Nabigo ba si Gresham na makuha ang asensya ng True Immortal? Pabor pa rin sa atin ang kapalaran. Hahaha. May pagkakataon pa tayo. Malapit ko nang makuha yan. Mahigit 100 individual ang nakaramdam ng panibagong sigla at sinundan ang landas ng asensya. Bagamat nawala ito sa kawalan, nanatili ang presensya nito at bahagyang napapansin ng mga may matalas na banal na pandama. Di nagtagal, nakita ang mga palatandaan ng landas ng paglipad ng asensya ng tunay na True Immortal, at tila patungo ito sa labas ng lugar. Pagkatapos nito, dumaan sa Pormasayon, at daan-daang milya na ang layo. Sa sigaw na iyon, hindi mabilang na mga kababalaghan ang agad na kumilos. Nasa unahan si Gresham, na sumugod na parang toro sa napakabilis na bilis. Nakatakbo siya ng ilang daang milya sa isang iglap, tumatagos sa Pormasayon upang habulin ang asensya ng True Immortal. Kasunod niya sina Alfie at Raven, na itinuturing na kabilang sa mga mas kakilakilabot sa lahat. Samantala, sa loob ng isang maliit na palasyo, naramdaman ni Severin ang isang madamdaming koneksyon sa asensya matapos niyang masigasig na makumplito ang kabanata ng Paragon ng Supreme Oneness Scripture. Bumilis ang kanyang paghinga habang papalapit ang asensya. Pagkatapos ng isang nakakakabang sandali, isang patak ng asensya na lubusang nababalutan ng malakas na enerhiyang celestial ang lumitaw sa harap niya. Ito ay kumikinang na may matingkad na lilang kulay at pumutok ng may kapangyarihan bago mabilis na sumanib sa katawan ni Severin. Ang Supreme Oneness Scripture ay parang magnet dito. Sa sandaling iyon, dumating si Gresham at ang iba pa sa labas ng palasyo. Namutla ang kanyang mukha sa gulat nang masaksihan niya ang pagbagsak ng asensya sa kamay ni Severin. Ang pag-asimala ng asensyang iyon kay Severin ang siyang hudyat ng pagtatapos ng pananakop sa loob ng Starry Sky Battle Space. Lahat ng kanyang masusing pagsisikap na makuha ang asensya, hanggang sa pag-iwagwag ng banal na sandatang pangproteksyon, ay nauwi sa wala. Masasabi pang ang naabot na niya ang sukdulan ng galit ni Gresham. Arg! Buhay mo ang ipambabayad mo dito, Severin. Narinig ng mga cultivator mula sa ibaba ang galit ni Gresham at tumangala sa kanya. Anong nangyayari?
Bakit ba galit na galit si Gresham? Sandali lang. Bakit ba lumilipad dito ang lahat ng mga tagapagmana ng Paragon? Nabalitaan kong nakatakas ang asensya ng True Immortal sa kamay ni Gresham at ngayon ay nahulog na sa mga kamay ni Severin. Ano? Pero hindi ba't nagmumuni-muni si Severin sa malayo sa ibang palasyo? Bakit niya tatanggapin ang asensya ng True Immortal? Sino ang nakakaalam? Ang punto ay napadpad ang essence sa Kandungan ni Severin matapos ang halos 12 ng mga Paragon na naglaban ng todo para makuha ito. Magagalit din ako kung ako ang nasa sitwasyon nila. Ang pagbubunyag ay nagpasimula ng sunod-sunod na reaksyon sa karamihan, ang ilan ay namangha, ang ilan ay naguguluhan, ang iba ay inggit na nakatingin sa malaking pangkat ng mga makapangyarihang tao na patungo kay Severin. Sa gitna ng karamihan, nanlaki ang mga mata ni Simeon at nakita ang kawalan ng paniniwala at pagkadismaya. Paano nangyari iyon? Wala nga si Severin sa Starry Ancient Palace. Panimula niya, nanginginig ang boses sa hindi makapaniwala at pagkadismaya sa kung paano nagkagulo ang mga bagay-bagay. Mahigpit na nahawakan ni Carl ang kanyang mga kamay nang malaman ang hindi inaasahang kapalaran ni Severin at pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Sa sumunod na sandali, nanginig si Carl nang hindi mapigilan, at ang kanyang boses ay naging paos na bulong. Hindi posible yan. Hindi bababa sa 19 na makapangyarihang nilalang ang nagagawa ng pagkakataong makuha ang asensya. Bakit si Severin pa ang nakakuha nito? Ang huling bagay na hinanggad ni Carl ay nakuha ni Severin, ang asensya ng True Immortal. Ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan ni Carl ay lalong pinalala ng katotohanang naangkin ni Severin ang pinakamataas na premyo nang hindi man lang sumasali sa labanan. Walang sino man ang maaaring tumanggap sa gantimpalang ibinibigay sa isang malaking halaga kahit na maraming iba pa ang nakipaglaban ng walang humpay para dito. Iniwas ni Carl ang kanyang tingin, at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang pinapanood niya ang asensya at dugo na humalo sa katawan ni Severin. Ang tanawin ay pumuno sa kanya ng kawalan ng pag-asa dahil alam niyang walang magagawa ang sino man kapag ang asensya ay na-assimilate na sa kanya. Habang inihahanda ng lahat ang kanilang sarili na mapatalsik mula sa Starry Sky Battle Space, ang mga mata ni Carl ay namumula sa galit habang nakatingin siya kay Severin. Bakit? Bakit ikaw pa? Sumigaw siya. Ang tanawin ng katawan ni Severin na namamaga dahil sa banal na pamamahala ng mga utos at naglalabas ng isang malalangit na liwanag ay nagpuno kay Carl ng mapait na sama ng loob. Nagkimkim siya ng malalim na puot kay Severin matapos hadlangan ni Severin ang kanyang mga plano na maglakbay patungo sa Grundy Uno Sacred Land sa Midland. Ang puot na iyon ay lumaki lamang nang samantalahin ni Severin ang kanyang pagkakataong makuha ang Lunar Do, na nag-iwan kay Carl na nanlulumo sa pagkabigo at nangangailangan ng ilang oras upang maabot ang Level 2 Paragon. Akala ni Carl na ang pakikipagtulungan kay Simeon ay magbibigay daan sa kanila upang mapuksa ang kanilang karaniwang kaaway, ngunit nakaiwas si Severin sa kanilang pagkakahawak at nakuha pa ang pagkakataong maging isang immortal. Total, ang natanggap lang ni Severin ay ang asensya ng True Immortal na hinahangad ng hindi mabilang na mga Supreme Paragon. Sa mas malayo, si Tobias, na nakasunod kay Carl at sa iba pa, ay nakaramdam ng pagkirot ng kanyang puso sa balita. Nakuha ni Severin ang pagkakataong maging isang immortal. Napasinghap si Tobias habang nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Lahat ng pumasok sa Starry Sky Battle Space, kasama na si Tobias, ay naunawaan kung gaano kahalaga na makuha ang pagkakataong gagawin silang immortal. Ang mahiwagang practitioner mula sa mga nakaraang siglo ay sinunggaban ang ganitong pagkakataon at naging isang celestial immortal sa loob ng ilang dekada. Nang makuha ni Severin ang asensya ng True Immortal, naiisip ni Tobias si Severin na susunod sa katulad na landas, marahil ay aakyat sa loob ng isang siglo. Habang inaalala ni Tobias ang kanyang mga nakaraang pagtatalo kay Severin, naramdaman niya na parang may isang di nakikitang kamay na pumihil sa kanyang tumitibok na puso at nagdulot ng pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Sa ibang lugar, sina Kali at Spencer ay nagpakita ng mga ekspresyon ng kawalan ng paniniwala habang nakanganga ang kanilang mga bibig habang nakatingin kay Severin. Hindi nila kailanman inakala na mabibigyan si Severin ng pagkakataong maging isang immortal.
Pagkatapos ng isang sandali ng pagkabigla, mabilis nilang inayos ang kanilang mga sarili at napansin si Gresham at ang iba pang mga powerhouse na nagmamadaling patungo sa lokasyon ni Severin. Ang magagandang mata ni Kali ay nagliwanag sa pagkamangha nang mabawi niya ang kanyang kahinahunan, habang ang paghinga ni Spencer ay bumilis nang ang kanyang mukha ay namula sa pagbubunyag ng bagong natagpuang pabor ni Severin. Dahil ito ang asensya ng True Immortal, ito ay puno ng mga batas ng kalangitan ng mga banal na kasulatan ng pilosopiya. Ang pagsasama ng karunungan nito sa sarili ay magbubukas ng daan para sa isang tao na umangat sa loob ng isang siglo. Hindi siya makapaniwala na nakuha ni Severin ang isang napakahalagang kayamanan. Nang mawalan siya ng malay, nakipagtitigan si Spencer kay Kali bago tumalon sa ere at umalis ng mabilis. Samantala, sa loob ng palasyo, ginamit ni Severin ang banal na kasulatan at pinakawalan ang kakilakilabot na kapangyarihan sa loob niya. Ang banal na enerhiya ay nagsimulang lumaki at umalangaw sa kanyang sentro ng enerhiya, nagtatagpo patungo sa maliwanag na kumikinang na patak ng asensya. Kahit na pumasok na ang asensya sa kanyang katawan, nanatili itong hindi naaapektuhan. Sina Gresham at ang iba pa ay nagkukubli pa rin sa labas upang obserbahan ang sitwasyon, at alam ni Severin na wala siyang oras na dapat sayangin. Kailangan niyang mabilis na ma-assimilate ang asensya upang matiyak ang kanyang kaligtasan bago matapos ang Starry Sky Battle Space. Dahil dito, pinakawalan ni Severin ang kanyang espiritual na kapangyarihan ng walang pag-aalinlangan at masigasig na pinipino ang patak ng asensya. Sa isang iglap, sumiklab ang makalangit na liwanag mula sa kanyang katawan, na nagliliwanag sa malawak na kalawakan ng kosmiko. Sa ilalim ng kumikinang na liwanag, ang asensya ay mabilis na pino, nasupil, at nakadikit sa aura ni Severin. Sa labas, isang malawak na kalawakan ng lilang enerhiya ang umaabot ng milya-milya, at tila may isang maliit na kalawakan na nakalutang sa itaas ng ulo ni Severin. Hindi nagtagal ay bumukas at bumagsak mula sa kalangitan ang mga hindi pangkaraniwang penomeno. Habang ang kawalan ay nabasag at naging isang pagsabog ng magulong enerhiya, namumulaklak ang mga ginintoang lotus at isang celestial na liwanag na tila humihiwa sa tela ng espasyo at oras ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang enerhiya ng langit at lupa ay naipon upang maging isang malakorona na liwanag na tumakip sa ulo ni Severin at binalot siya ng celestial na liwanag. Pagkatapos, ang mga celestial at immortal na nababalutan ng ethereal na liwanag ay lumitaw sa kalangitan, na nagbibigay pugay kay Severin. Ang ilan ay ngumiti pa sa kanya, at ang nakamamanghang tanawin ay tila nakikita sa buong sinaunang palasyo. Habang bumubukas ang penomeno, ang kalangitan ay napuno ng nagbabadyang lilang enerhiya. Kumikinang na mga sinag, nagwawagayway na mga bandila, at mga banal na liwanag na kumakalat sa kalangitan, habang ang mga ginintoang lotus ay mabilis na namumulaklak. Pagkalipas ng ilang sandali, ang asensya ng True Immortal ay lubos na sumuko kay Severin. Ang mga banal na kadena ng kaayusan na kasing kapal ng mga balde ay lumabas mula sa kanyang katawan at napuno ng walang hanggang kapangyarihan ng kawalan. Ang buong mabituing kalangitan ay tila tumugon sa isang hindi nakikitang tawag. Kumislap ang mga bituin, at isang di nakikitang puwersa ang bumalot sa lahat upang itulak sila pabalik. Sa napakahalagang sandaling iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lahat ng maramdaman nila ang isang pag-agos ng kapangyarihang parang bituin na bumabalot sa kanilang mga katawan. Napagtanto nila na ang kanilang paglalakbay sa Starry Sky Battle Space ay malapit nang matapos, at malapit na silang ibalik ng enerhiyang parang bituin upang bumalik sa parehong paraan na kanilang pinanggalingan. Isang nakababahalang katotohanan na ang susunod na pagkakataon na pumasok sa Starry Sky Battle Space ay maaaring ilang siglo pa ang layo. Si Gresham, na ang katawan ay nagniningning sa walang katapusang liwanag ng kalangitan, ay sumulyap kay Severin ng may matinding pag-aatubili at may nag-aatubiling ekspresyon. Ninakaw mo ang pagkakataong dapat sana'y akin, at hindi ako titigil hanggat hindi ko winawasak ang buhay mo. Pagkatapos, binalot ng makalangit na kapangyarihan si Gresham, at itinaboy siya palayo sa kawalan. Hindi pa ako tapos dito. Umungol siya. Ang kanyang pag-alis ay hudyat ng pagsisimula ng isang malawakang paglisan, habang ang mas maraming cultivator sa paligid ni Severin ay nagsimulang maglaho ng paisa-isa bago nahihila sa mga agos ng langit.
Naramdaman ni Francis, na kumakatawan sa Grundy Uno Sacred Land, ang paghila ng kawalan na bumabalot sa kanya. Sumulyap siya kay Severin, at ang kanyang unang pag-aatubili ay natunaw sa isang mas mahinang ekspresyon. Nakangiti, sinabi niya. Hihintayin ko ang iyong pagdating sa Grundy Uno Sacred Land. Tumanggaw ng seryoso si Severin. Makikita kita agad. Habang naglalaho si Francis papasok sa portal, si Drake ng Dragonoid ay matalim na nakatitig kay Severin. Hindi niya kailanman naisip na aangkinin ni Severin ang asensya ng True Immortal, at ang realisasyong iyon ay labis na nagpabigat sa kanya. Kaunting hinanakit ang nadagdag sa pagod na naramdaman niya mula sa labanan sa palasyo. Sa paggunita sa pagkawala ni Damian at sa pagtanggi sa kanyang sariling mga pagkakataon, ang naipon na galit ni Drake ay naging isang madamdaming aura na bumabagsak kay Severin na parang walang humpay na alon. Hindi sapat ang laki ng mundo para sa ating dalawa. Deklarado niya habang inilalabas siya ng portal mula sa Starry Sky Battle Space. Samantala, si Wenzel ng mga Berks ay nagpakita ng isang malungkot at nakakatakot na ekspresyon nang masaksihan ang pag-akyat ni Severin sa immortalidad. Parang nagluluksa ito sa isang nawalang miyembro ng pamilya. Hindi tulad ni Drake at Gresham, ang puot ni Wenzel kay Severin ay lalong lumala dahil sa isang alitan ng dugo na nagugat sa pagpatay ni Severin kay Jerry. Malamang na targetin ni Severin ang mga Berk isang araw pagkatapos makuha ang asensya ng True Immortal. Namula ang ekspresyon ni Wenzel, at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Napuno ng mapanirang intensyon ang kanyang mga mata, ngunit sa kabila ng kanyang pagnanais na kumilos, ang labis na enerhiya ng bituin ay nag-iwan sa kanya ng kawalan ng kapangyarihan. Ang tanging nagawa niya ay ang suminghal at sumumpa. Pagbabayaran kita sa pagpatay sa mga kapatid ko. Pagkatapos ay dinala siya palayo ng portal. Lumipas ang ilang segundo, at mabilis na naibalik ng mga portal ang marami sa mga practitioner sa kanilang pinanggalingan. Natapos na ang paglalakbay patungo sa Starry Sky Battle Space. Si Severin na lang ang natitirang tao. Naupo siya sa pagmumuni-muni at nilublob ang sarili sa mga kulay ng makalangit na liwanag. Libu-libong banal na kadena ang sumasayaw sa paligid niya, at ang kanilang presensya ay nagsilbing daluyan para tahimik na maunawaan ni Severin ang malalalim na batas ng mga banal na kasulatan ng pilosopiya. Ang pagkakataon ay, at palaging magiging kanya. Matapos matagumpay na maunawaan ang asensya ng True Immortal, ginamit ni Severin ang kapangyarihan nito upang ipatawag ang banal na kadena ng kaayusan mula sa kawalan at harapin ang malalalim na batas ng langit at lupa. Bagamat hindi pa sapat ang kasalukuyang antas ng nakamit ni Severin para sa kanya upang magkaroon ng direktang kaliwanagan sa kanyang landas, ang kanyang pag-unawa sa mga batas na kosmiko ay magbibigay sa kanya ng makabuluhang benepisyo para sa kanyang paglalakbay sa hinaharap. Maikli lamang ang kaliwanagan, at ang banal na kadena ng kaayusan ay lumitaw lamang dahil pinunit ng asensya ng True Immortal ang kawalan matapos niyang makamit ang pabor nito. Bilang isang Level 4 Paragon, halos imposibleng lubos na maunawaan ni Severin ang mga kasalimuotan ng mga patakaran ng banal na kadena ng kaayusan. Matapos magtagal sa tahimik na kawalan ng mahigit kalahating oras, napagtanto ni Severin na limitado ang kanyang mga kakayahan. Ang patuloy na pananatili ay manganib lamang na matupok ng walang patawad na mga black hole at Nine Heavens Gale. Taglay ang determinasyon, pinaganya niya ang asensya sa loob niya at hinayaan ang kapangyarihang bituin na bumalat sa kanya. Sa isang kisap mata, hinayla siya papasok sa isang portal at nawala mula sa tahimik na kalawakan. Sa South Sky, isang matayog na tuktok ng bundok na tumatagos sa kalangitan ang naglagay ng kahangahangang anino sa lupain. Habang nagsisimulang mabuo ang isang portal sa tuktok ng bundok, tumayo sina Oscar at ang kanyang mga kasama sa kanilang mga paa sa pananabik matapos maghintay ng mahigit isang buwan. Nang maobserbahan ang pagbuo ng portal, napagtanto ng nakaasol na si Oscar na tapos na ang paglalakbay sa Starry Sky Battle Space. Alam na alam niya ang mga panganib sa kaharian na iyon, dahil maraming ambisyosong kababalaghan mula sa buong Blue Realm ang nagtipon doon upang tumingin para sa pagkakataong maging isang immortal. Ang bawat pag-ulit ng Starry Sky Battle Space ay kumitil ng hindi mabilang na buhay ng mga taong walang awang naghahangad ng kapangyarihan. Ang pangunahing inaalala ni Oscar ay ang ligtas na pagbabalik ng kanyang mga disipulo, sina Spencer, Carl, at Severin.
Habang nagsisimula na siyang matakot sa pinakamasama, ang unang figure ay lumitaw mula sa portal. Si Winston mula sa Pure Void Sect ang unang taong lumabas sa Starry Sky Battlespace. Bagamat nakapasok na siya sa Starry Sky Battlespace at nakatakbo patungo sa 3 planeta, hindi niya naunawaan ang sandali kung saan naroon ang Starry Sky Token. Dahil dito, hindi siya nakapasok ng maayos sa sinaunang palasyo, at ginugol ang kanyang mga araw sa paghahanap ng kayamanan sa 3 planeta. Kaya naman hindi nakakagulat na siya ang unang lalabas. Si Roman, ang pinuno ng Pure Void Sect, ay napangiti ng may pagmamalaki sa paglabas ng kanyang disipulo. Magaling ang ginawa mo. Namangha ang iba sa pag-angat ni Winston sa Level 2 Paragon. Tumingin si Oscar kay Roman at sinabing, binabati kita sa iyong disipulo sa pagkamit ng ganitong kadakilaan matapos ang mga pagsubok sa larangan ng digmaan. Di nagtagal, lumitaw ang ilan pang mga figure. Sila ay sina Kali, Spencer, at Tobias. Ang kanilang pagbabalik ay nagdulot ng ginhawa kay Cicely ng Marver Sect, kay Louis ng Steels, at kay Oscar. Sa wakas, lumabas sina Simeon at Carl na tahimik na nalulungkot, habang ang kanilang malungkot na kilos ay nagpapakita ng bigat ng kanilang mga karanasan.